Sa negosyo, hindi sapat na magaling ka. Kailangan marunong kang magbasa ng isip, emosyon at kahinaan ng kausap mo. Mastering Persuasion in Business and Negotiation, based on Dark Psychology 101 by Michael Pace. Ayon sa Dark Psychology 101, ang persuasion ay hindi lang tungkol sa logic. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng perception at emosyon ng ibang tao. Pero tandaan, ang kaalaman na ito ay dapat gamitin ng may prinsipyo. Kapag ginamit sa panlalamang, babalik din ito sa'yo. Una, build psychological advantage before the deal starts. Bago pa kayo mag-usap ng presyo, dapat na-establish mo na ang authority mo. Paano? Confidence sa pananalita, calm body language, diretsyong eye contact. Kapag ikaw ang mukhang mas composed, ikaw ang may psychological edge. Pangalawa, use emotional anchoring. Magbigay ka muna ng mataas na reference point. Halimbawa, normally ang ganitong serbisyo nasa 100k pataas. Kahit 70k lang talaga ang target mo, ang 70k ngayon mukhang mas mura. Ito ang tinatawag na anchoring effect. Pangatlo, mirror and match. Gayahin ng bahagya ang tono at pacing ng kausap mo. Kapag mabagal siya magsalita, bagalan mo rin. Kapag diretso siya, maging diretso ka. Kapag naramdaman ng tao na kapareho ka niya, bumababa ang resistance. Pang-apat, controlled scarcity. Sabihin mo, may 2 slot na lang kami this month. Ang limitasyon nagtitrigger ng urgency. Kapag natatakot ang tao na mawalan ng opportunity, mas mabilis magdesisyon. Pang-5, strategic silence after the offer. Pagkatapos mong sabihin ang presyo, tumahimik ka. Huwag kang magpaliwanag agad. Sa negotiation, ang unang nag-break ng silence kadalasan ang nag-a-adjust. Pang-6, identify hidden desires. Hindi lang pera ang dahilan ng desisyon. Minsan gusto nila ng status. Minsan gusto nila ng recognition. Minsan gusto lang nila maramdaman na sila ang may control. Kapag natamaan mo ang hidden desire, mas madali ang deal. At panghuli, never appear desperate. Desperation kills leverage. Kapag alam nilang kailangan mo sila, bababaan nila ang value mo. Kaya laging may plan B, laging may ibang opsyon. Sa business at negotiation, tandaan, ang tunay na persuasion hindi halata. Parang kusa nilang naisip ang desisyon, pero ikaw ang nag-guide ng proseso. Ang tanong, ikaw ba ang naiimpluwensyahan? O ikaw ang may hawak ng direksyon?